Magampo ta, salamat kay Ginoo nining maong panahon. Panalangin kining imong anak Ginoo nga magawali sa imong mga pulong, ikaw maghatag sa kalig-on, ikaw maghatag sa kaalam, ikaw maghatag sa gahom. Ug nagaampo ako nga imong andamon ang matag usa, imong tugutan nga ang balaan nga espiritu mamuhat aron among masabtan, aplikar sa mong matag usa kinabuhi ang imong mga pulong karon sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Okay, padayon ta sa ato ang series, no? Series ta. Atong subject nga soteriology, no? Pagtuon mahitungod sa kaluwasan ug dunay sistema nga gasunod to ining acronym nga TULIP, TULIP, ug nahumanata sa T, total depravity. Dayon nahuman punta sa U, unconditional election, ug karon na ata sa T, sa L nga gitawag nato og limited atonement. Limited atonement. Now ako ginisulti ninyo mga kaigsuonan nga sa tanan kining limang nga teaching mga kaigsuonan muna pinaka controversial. Pero akong gituhuan kining maong pagtulunan tungod kay pag-abot gud sa katapusan, pag-abot sa tumoy kinigid mo'y mulutaw nga tinuod. Pag-abot gud sa katapusan bisag susihon ninyo ang mga tao nga moadtog langit, musangko gyud nga kini nga pagtulunan ang tinuod. Although daghang mga challenges ini, mga verses nga nasa Bible atong isgutan ng isa niini aron natong masabtan kining maong pagtulunan. What is limited atonement? Unsa man ning gitawag nato og limited atonement? Now, niadtong niagi nga Domingo, nagisgutan nga ang Dios do nagyoy pinili, no? Kana nga pagkapili unconditional, walay kondisyon. Kana nga pagkapili sa wala pa tukura ang kalibutan. Buti pasabot mga kaigsuonan nga kanang mga tao nga moadtog langit, fix na nakalista na ang ngalan nila ana before the foundation of the world. Buti pasabot nga ang Dios naagyoy pinili. Dili gina nato malalis nga naagin siya pinili. Now what is limited atonement? Limited atonement is kadtong iyahang gipili mura pud toy iyahang giluwas. Murag lain, no? Limited atonement is kadtong iyahang gipili mura pud to ang iyahang gipakamatyan. Murag karon pa mo kadungugan nga pagtulunan, no? Actually dugay na kini nga pagtulunan mo ni pinakauna nga pagtulunan. Misunod lang ni mga bago nga pagtulunan karon mga kaigsuonan ulahi kaayo. Muna pagtulunan sa mga reformist sama nila ni Martin Luther, nila John Calvin, pagtulunan nila ni Charles Spurgeon, pagtulunan nila ni John Bunyan. Karon muna mga pagtulunan nila ni kato si Martin Lloyd Jones, muna pagtulunan karon nila ni John Piper, John MacArthur, Wayne Grudem, o po ni pagtulunan ni Trevor katong ato ang speaker din katong bana ni Katrina. Now, sa atong nagibasa karon mga kaigsuonan, ingon din nga og manganak siya og usa ka bata nga lalaki sa Matthew chapter 1 verse 21. Tanaw niyo inyong Bible. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Manganak siya og usa ka bata nga lalaki, og paganganlan ninyo siya og Hesus, tungod kay iyahang luwason ang iyahang mga katawhan gikan sa ilang kasalanan. Kinsa iyang luwason? Iyahang mga katawhan sumala sa giingon dinhi. Kini mga katawhan dinhi mga kaigsuonan nagrepresent ni siya sa iyahang mga pinili. Iyahang luwason ang iyahang mga katawhan. Now, usay bali man tano, luwason sa ayha mahimong tao, ayha mahimong iyahang katawhan. Kung imong tanawon pagayo ang verse, dili. Ang giingon dinhi sa verse, iyahang mga katawhan mooy iyahang luwason.
Now, kung mag-isgot ko tag katauhan mga kaigsunan, kung inyong mabantayan diya sa Acts chapter 18, verse 9 up to 10, sa diha nga miadto si Pablo sa Corinto. Now, si Pablo ang misyonaryo sa Corinto. Siya ang misyonaryo sa Corinto. But pasabot, before si Pablo miabot sa Corinto, wala pa yung mga Christians din ha. Pero gipasidanan siya sa Ginoo. Tanawon ninyo ang mga verse. Acts chapter 18 verse 9 up to 10. Wala pa yung Kristohanon din ha, pero tanawa ang giingon sa Acts chapter 18 verse 9 up to 10. Now, siya ang misyonaryo din wala pa yung Christian din pero unsay giingon sa Ginoo din ingon din sa verse 9. One night the Lord spoke to Paul in a vision. Do not be afraid, keep on speaking, do not be silent, for I am with you, and no one is going to attack and harm you, because I have many people in this city. Sayaw kadlok, walay mo atake nimo. Tungod kay duna ko'y daghan mga tao ining syudad. Wala pa'y Christian. Pero ningon ang Ginoo ngadto kaniya, ingon si Jesus ngadto kaniya in a vision, ayaw pagkahadlok tungod kay duna ko'y daghan mga tao ining syudad. So, doon na tao daan ang Ginoo mga kaigsunan. O kanang iyang mga tao daan, munay iyahang luwason. Pagkatawgon siya og Hesus tungod kay iyahang luwason ang iyahang mga katawhan gikan sa ilahang kasalanan. Now, why limited atonement? Nganong limited atonement man? Ato ning sabton pag-ayo. Manghinaot ko nga ato ning masabtan sa kung gikaingon ninyo sa tanan nga doktrina sa tulip kini siya mo pinaka controversial ug dinhi ko nag-struggle nga doctrine mga kaigsunan. Pero akong gi-embrace kini nga doctrine tungod kay pag-abot sa katapusan kini gyud nga doktrina very strong mo ni siya mubarog. Mo ni siya makita sa katapusan nga kapanahonan. Now reasons why limited atonement. Nganong limitado man ang giluwas sa Ginoo. Now do na tay kuan ka puntos dinhi. 5 ra man akong gibutang dinhi. Gampot nga paspasan nato ni siya sa pag-discuss. Now una, you are bought at a price. Gipalit mo sa usa ka bili. 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Sa gingon din na. 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Iyon ang pulong sa Ginoo. Sugdon lang nato sa 19. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Ingon niya din dili na mo inyo. You were bought at a price, therefore honor God with your body. Gipalit mo pinaagi sa usa ka bili. Unsa gani nga bili? What is this price? In 1 Peter chapter 1 verse 18 up to 19, gisgutan dinhi nga kini nga bili nga gipalit nato mga kaigsuunan mao ni ang bililhon og hamili nga dugo nga giula ni Ginoong Kristo didto sa krus sa Kalbaryo. So gipalit mo, dili na mo inyo, dili na mo gipanagiyahan ni bisan kinsa tungod kay gipalit mo sa bililhon og hamili nga dugo ni Ginoong Kristo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo. Now atong kuan og illustration kining practice sa buying, kining pagpalit. Now, unsa inyong practice kung mupalit mo? Kana lang pinaka-simple nga illustration. Kana mupalit mo og isda sa merkado. Unsa inyong pinaka-practice kung mupalit mo og isda? Madto mo dito sa merkado, ang inyong buhaton, mubayad ba mo dito? Mamili sa mo. Once ka makapili na mo, unsa inyong buhaton? Kadtong inyong gipili, mo to'y inyong bayran. O katong inyong gibayran, di gid mo musugot nga di madala ang tanan, kinahanglan dalhon gid ninyo ang tanan.
Nakuha niyo ang punto? Dili ka, diretso mo palit. Mamili isa ka. O katong imong gipili, maura po to'y imong bayran. Kaya pa'y tao nga, sa diha nga namili siya, bayran niya ang tanan nga isda sa merkado, dayon dalhon lang niya itong iyang gipili. Napa'y tao ingon ana? Oh, wala daw. Wala eh. Di ba? Wala. Sumamili sana siya, sa diha nga makapili siya, katong iyang gipili, iya itong ipatimbang, katong iyang gipili, ipatimbang, mo ito'y iyahang bayran ang tanan. O di siya musugot nga, naay dili niya madala ito, katong tanan nga iyang gipili, iya gitong dalhon sa ilaha. Now, muna'y prinsipyo mga kaigsuunan sa, muna'y practice sa pagpalit. Gipili ka ni Jesus Christ, ato na nakatunan niya itong niaging nga Sunday, dayon, ikaw nga gipili, kamo nga gipili, kita nga gipili, mahoro po ito'y iyahang gibayran. Wala niya bayri ang tanan. Mura po ito iyang gibayran. Kamu nga mga katawan sa Dios, mura po ito iyahang gibayran. Hallelujah. Ikaduha, rason nga nung nga limited atonement. Second reason is, heaven will only receive the chosen. Amen ba ta na? Murag di taka-amen, no? Kaya murag dili tinuod. Heaven will only receive the chosen. Ang langit, mudawat lang og pinili. Walay dili pinili nga makaadto sa langit. Obvious, naidagan. Atong kuhaon ning isa. Revelation chapter 17 verse 14. Revelation chapter 17 verse 14. Hallelujah. Ingri makaigsunan, they will make war against the Lamb, but the Lamb will overcome them because He is Lord of Lords and King of Kings. And with Him will be His, unsa kuno? Called, chosen, and faithful followers. Now, actually mga kaigsunan, dunay series of events sa second coming ni Jesus Christ. Ang series of event, ingon ini mga kaigsunan, dunay gitawag na parousia. Parousia means coming for His saints. Muani siya alang sa iyang mga balaan aron iyang kuhaon, aron bisan asa siya tuosab sila. 1 Thessalonians chapter 4. Dayon dunay usa ka event nga gitawag og coming with His saints, Epiphany. Parousia coming for, Epiphany coming with. Muani si Kristo kauban sa mga iyaha. Buti pasabot kadtong iyahang gikuha, mo puto iyahang makauban ug mo nay makigubat sa Antikristo. Daw tanawan ni mga kaigsunan. Kadtong uban niya unsa kuno? Motong mga tawo nga gitawag, gipili ug maminatud-on niya nga mga sumusunod. Buti pasabot mga kaigsunan nga walay makaadto sa langit nga dili pinili. Unang ko ni nga doktrina. Tungod kay wala gyoy makaadto sa langit nga dili pinili. Ang tanan nga moadto sa langit, ang tanan nga kuhaon ni Jesus Christ uban niya puros gyud mga pinili. Now muhimo tag usa ka illustration aron masabtan nato pagayo. Now pananglitan dunay ingon nato nga jewelry factory. Gold jewelry, mga golden gyud, puros gyud mga bulawan. Ibutang ta ako mo'y tag-iya. Ako mo'y tag-iya. Dayon siyempre, mangumpra ko og gold, aron ako himuong gold jewelry. Di po pwede ako mo'y mangunay og pangumpra. Magsugod yung tao. Ibutang ta si Dudong. Kay si Dudong may maningay hinti. Ako yung si Dudong, Dong, pangumpra nito og bulawan. Kay akong paliton. Kay ang akong mga produkto dire, walay lain. Puros gini mga bulawan nga mga jewelry. Nangumpra si Dudong. Now, pag pangumpra ni Dudong, nakakita mo si Dudong og bronze. Niya, brato. Yan pong gipalit. Nakakita po siya og putaw. Negosyante god. Di, yan pong gipalit kay brato naman. Siya basig mahalin ni dito ni pastor. Kaya nangumpra gusto siya.
So, iyang gidala dito ang apil ang bulawan nga nagkumpra, apil ang bronze, apil pod ang pangaputaw. Yung dudong, "Ra pastoro, narang akong kinumpra. Ang akong gikuha ang bulawan. Mura mo to akong gisugo ni Dudong, mura mo to akong pilion. Di mo kong budawat dito og lain." Yung dudong nga, "Pastor, na pa may bronze. Gipalit pin ako ni, gibayaran pin ako ni. Apil ako ni bayad, napupoy putaw. Di na ni mo kwaon. Dong, ako daw aton diri bulawan ra. Wala ko mag-produce diri putaw." Wala ko mag-produce diri og bronze. Ang akong gina-produce diri bulawan ra nga jewelry. So bulawan ra di akong dawaton. Gasayang lang si Dudong sa ang kwarta kay dili magito nako dawaton. Kuha yung punto. Now, doon na istorya diya sa Biblia, actually parable ni siya, diya sa Matthew chapter 22. Now, basahan ninyo na sa inyong balay or bisan diri inyo ng basahon. Matthew chapter 22 verse 11 to 14. Now, sambingay na mahitungod sa kasal sa iyahang anak. Doon na siya anak ang hari, dayon gikasal ang iyahang anak. Dayon iyang giinbitar kadtong mga imbitado. Now, pag-invite niya na malibad, dunay nagkalaylay nga mga katarungan. Ang uban miingon nga moadto sila sa ilahang negosyo, ang uban miingon nga moadto sila sa ilahang umah. Ya, sa diha gyud nga padayon nga invitation, ang uban giabusahan sa gipang imbitar, no? Giabusahan tong mga sulugoon. Ang uban gipamatay nga tungod diini hilabihan kasuko ang hari. O sa diha sa nasuko ng hari, iyon ang hari nga nagsugod sa siyang mga sulugoon nga adto mo sa tanan nga mga kadalanan, tanan suok sa kadalanan, imbitahan ninyo ang bisan kinsa nga inyohang makita. So gibuhat na siya siyang mga sulugoon, iyang gi-invite. Ilang gi-invite ang mga tao, no? Daghan ang ilang naimbitar. Ug sa diha nga napuno na ang lawak, ang room, no? Katong ilahang lugar, ilang venue sa party, sa ilang bangkite mga kaigsuonan, iabot ang panahon nga nakasulod dito ang hari. Pagsulod sa hari dito mga kaigsuonan, doon na siya nakita nga isa ka tao nga wala uniforme sa kasal. Wala uniforme sa kasal. Kung siya gingon sa hari, nganong nakasulod ka dinhi? Nga wala mag-uniforme o uniforme sa kasal, yang gisugo ang iyang mga tinunan sa paggapo sa mao nga tao, ug ingon siya, ilabay na dito sa outer darkness, nga dito adunay panagkagot sa ilahang mga ngipon. Now, ang hunahuna sa uban nga nana ni sa heaven nga level. Now, actually, cruel po kayo kung heaven level ni. No? Cruel po kayo kung langit na ni. Sino nang kagiparto kag langit? Pag human, ilabay ka sa ubos. Kalain na. Di ba? Ang uban, ang lupad pataas, ikaw pa ubos. Magsugat to niya mo. Ubay pataas man may, pero pa ubos man ka. O kula mo taas ba, gilabay ko. Lain po kayo, nagtukon, na pa ni sa fellowship level. Na pa ni siya sa fellowship level mga kaigsunan. Ang akong pagtuo nga, kini mong tao, di man ta makajudge kung siya unbeliever mga kaigsunan. Pero akong pagtuo, kini mong tao, unbeliever gini siya. Dili ni siya magtotoo. Now, sa unang panahon, practice sa unang panahon, kung mo-attend ka og kasal, mag-provide ang nag-invitar nimo sa kasal, mag-provide og biste sa kasal. Siya maoy mag-provide. Inigsulod nimo, tagaan kag biste sa kasal, sulod ka. In ka dito, accepted ka. Pero kung wala tong i-provide nga biste sa kasal, dili ka in dito, munang ilabay ka. Now, actually mga kaigsoon, kung magisgot ang biste, uniforme mga kaigsoon biste, nagisgot na sa pagkamatarong sa Dios, the righteousness of God. Nakuha niyong punto? Magisgot ang righteousness, dili nagikan nimo. Siya mo'y mag-provide na, siya mo'y maghatag ana. Og makuha nimo na pinaagi sa imong pagtuo kang Jesus. Kini nga tao lagi ni nagtuo si Jesus, kang Jesus nga ingon ni ana. Doon na po ni siya yung kaugalingon siguro panghuna-huna kung sa pagkamatarong, yung kaugalingon nga biste, yung kaugalingon nga pagpaninggamot or mamatarong siya, wala siya nagsulob niya ng mga biste. Munang wala siya labot dito. Put pasabot kini nga tao mga kaigsuunan, unbeliever gini, dili gini siya magtotoo. Wala ni nagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga ang Ginoo personal nga mangluluwas.
Tanawag unsay istorya sa hari aron makuha ninyo. Matthew chapter 22 verse 11 to 14. Matthew chapter 22. Klaruhon na to ni pag-ayo aron makuha na to ni. Matthew chapter 22 verse 11 to 14. Hallelujah. Diri lang sa 14 mga kaigsunan. Sugod ta sa 13. 13. Tanaw niyo yung Bible. Hallelujah. Ingon rin, then the king told the attendants, tie him hand and foot, and threw him outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Look at verse 14. Ingon sa verse 14, for many are invited, but few are chosen. Ipagapo siya, ipalabay siya. Ang rason tungod kay daghan ang imbitado, apan jutay lamang ang pinili. Now, kining pag-inbitar mga kaigsuunan, muni, kining pagwali ba sa pulong? Giwalihan ka, gi-invite ka mga kaigsuunan. Pero ang real ragidan ang amutoo, ang real ragidan ang mga lagad sa Ginoo, kadturang mga pinili. Kadturang mga pinili. Bisan kung imbitado ka, nawalihan ka. Pero wala jud ka mito, tungod kay una sa tanan, wala ka pili Then, ilabog ka ngadto sa outer darkness. Hallelujah. Sumunay kaduha nga rason mga kaigsunan. This is the second reason. Heaven will only receive the chosen. Una, you are bought at a price. Ikaduha, heaven will only receive the chosen. Ang dawaton sa langit mga kaigsunan, kadtulang mga pinili sa Ginoo. Ikatulong nga rason mga kaigsunan, the task or burden of salvation is on the Savior. Ang tahas o gibugaton sa kaluwasan naa sa manluluwas o wala sa luwasunon. Nakuha na to, masabtan to. Ito ning klaruhon. Ang tahas, ang gibugaton sa pagluwas sa mga tao naa sa manluluwas o wala sa luwasunon. Labi na nga nagtuta og total depravity. Naanya tanan ang burden ang gibugaton ng tahas sa pagluwas. Now, dagan sa mga tao nga nagtuo mga kaigsuunan nga gipangamatyan gid sa Ginoo ang tanan. Namon po'y verse gud ana, pero ato ning susihon aron makuha ninyo aron maklaro na tong tanan. Aron mahimo pong patas ko ba, di mo makaingon nga pastor gitaguan man ang bersikulo ha. Ato ni ipagawas kay mura madiklaro gud kayo. 1 Timothy chapter 2 verse 4 to 6. Tanaw niyo yung Bible. Kay mo ni siya bersikulo nga ang Ginoo nagaluwa sa tanan. 1 Timothy chapter 2, hallelujah, verse 4 to 6. Ingon rin sa verse 4, who wants all men to be saved. Naalagi pastor, nga gusto sa Ginoo nga luwason ang tanan. Who wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all men. Klaro mo na, pastor. Gihatag niya ang kaugalingon, ingon nga lukat sa tanan nga mga tao. Namustik tayo ni nga verse mga kaigsunan. Ato ning klarohon. Hallelujah. Now, kinirapod nga pangutana mo atong pangutana. Kining verse 6 sa atong isettle. Now, ang tanan bagyod. Ang tanan bagyod. Giplanuhan sa Dios nga iyahang luwason. Kamu kuno ito bagay. Kabubuton bagyod sa Dios nga iyahang luwason ang tanan. Kamu kuno ipamalandong. Mahatag sa taog gamayng pangunahuna. Kabubuton bagyod sa Dios nga iyahang luwason ang tanan. Naamang ni klaro man nga verse 6. Kabubuton bagyod sa Dios nga iyahang luwason ang tanan. Now kung ang tubagan nimo positive, akong pangutana is nganong
dili man niya maluwas ang tanan. Kung kabubuton sa Dios nga iyang luwason ang tanan, nganong dili man niya maluwas ang tanan. Nganong ka? Ha? Now, kinahanglan mailhan nato ning Dios nga atong gialagaran. What is God? God is a sovereign God. What is sovereign? Ingon sa Job chapter 42 verse 2 nga nahibalo ko nga makahimo ka sa tanan ug walay buhat nimo, walay plano nimo nga masalanta. No plan of yours will be thwarted. But pasabot magisgod kag sovereignty of God. Ang tanan nga plano, ang tanan nga kabubuton sa Dios matuman jud na. Sa Lord's Prayer, ingon riya, thy will be done on earth as it is in heaven. Matuman ang imuhang pagbuot. Walay kabubuton sa Ginoo nga dili matuman. Matuman gina siya. That is sovereignty of God. So kung kabubuton sa Dios nga luwason ang tanan, nganong dili man niya maluwas ang tanan. Nakuha niyo yung punto? Kung iyag yung kabubuton nga ang luwason ang tanan, nganong dili man luwas ang tanan. Now, naay nagtubya na nga luwas ang tanan, hasta yawa maluwas. So, di siguro mong tuwan, ano? Kanang gitawag og universalist. Nanay church na dire, Church of Samis, Universalist. Nagtuo sila nga luwas ang tanan. Di ko tuwa na ay. Dili kong bili ba na nga maluwas ang tanan. Di na tinuod. So, kato nga pangutanan, nganong dili man niya maluwas ang tanan kung kabubuton niya nga maluwas ang tanan. Now, atong balikon sa pagbasa ang 4. Who gave himself as a ransom for all. No, sa verse 4. Who wants all men to be saved. Iyang kabubuton nga ang tanan tao maluwas makaigsunan. Iyang kabubuton nga ang tao maluwas. Now, ingon ini nga pangutana, why he can't save all? Nganong dili man niya maluwas ang tanan? Now, actually mga kaigsunan, kung nagtuo ka nga kabubuton sa Ginoo nga luwason niya ang tanan unya, dili niya maluwas ang tanan, unsa may maepektuhan sa iya? Buti pasabot nga wala siya gahom. Wala siya gahom. Dili siya kaluwas. Buti pasabot nga maayo lang siya mo plano, pero dili niya mabuhat. Murag labaw pang tao sa iya, kay ang tao, ingon ang tao, plan your work and work your plan. Siya nagplano, dili niya ma-work out yung plano. Makuha yung punto. Ma-question ang sovereignty niya, ma-question ang iyang gahom. May pang engineer o architect, kaya ang engineer, kung dunay blueprint, ilag yung panikamutan nga katong blueprint mao gitoy mahitabo. Katong plano mo gitoy mahitabo. Nya di day mabuhat sa Ginoo tong iyang plano. So ma-question pag-ayo mga kaigsunan ang iyang gahom dinhi kung nagtuo gid ta nga plano sa Ginoo nga iyang luwason ang tanan. Nainayo sa ka-question, nganong ang tao di man maluwas? Nganong ang tao dili man maluwas? Sayon kay ang tubag ana, kay di man mutuo. Mo na tubag ana. Kaya di man mo to. Usay mo sangko raman tadi agod. Munang nagtuo ta nga, dako kayo og part ang tao siyang kaluwasan. Palaw may pa ng pangutan na ha. Nganong di man mo to? Nganong di man mo to? Ang rason na tungod kay wala mulihok diha niya ang balaan nga espiritu. Palaw may pagyod. Nganong wala man mulihok ang balaan ng espiritu diha niya? Kay dili ka bubuton sa Holy Spirit nga moadto niya. Nakuha niyo ang punto? Maynot ko nga masabtan nato ning tanan. Nganong di maluwas ang tao, kadi man siya mutuo. Nganong di man siya mutuo? Wa man nag-move niya ang Holy Spirit. Actually, kining pagwali mga kaigsunan, dili ni normal. Dili ni natural. Kung magwali ta normal, natural, dili niya sa Ginoo. Once ka dunay pagwali sa pulong sa Ginoo, na ay intervention sa Holy Spirit. Kay kung wala intervention sa Holy Spirit, amura ra ni og ordinaryo nga gathering. Ang tao dili mutuo nga naman kay wala nag-move niya ang Holy Spirit. Wala gamove niya ang Holy Spirit. Kay wala man mo atong Holy Spirit niya. But pasabot na gipili ang Holy Spirit. Na gipili ang Ginoo kung kinsay iyahang adtuan. Nakuha yung punto. Magwali ta din ha, nagtuo mo nga
O wala ang Holy Spirit mo to. Bisa pagmaayo ka mo, hali. Bisa pagpahilakon mo ng mga tao, magligid-ligid na hinilak. Tiyabaw na. Di na mabunagin ay. Suba magtiyabaw na. Mabunagin lang na kung muabot nila ang Holy Spirit. So ano man maabot ang Holy Spirit dito nila? Ano man? Ingon ang pulong sa Ginoo, the wind blows where it pleases. Kanang wind din na, nag-stand sa Holy Spirit. Muhuyop ang hangin sa dapit nga gusto niya. Wala man nihuyop ang Holy Spirit dito sa iyaha. Munang wala siya muto, munang wala siya maluwas. So actually mga kaigsoon, ang taha sa kaluwasan, naara sa Savior. Wala sa tao. Kung di lang gustong luwason sa Ginoo ang tao, di gina siya maluwas, utihan mo nako. So doon na gyo'y pinili ang Diyos aron iyahang maluwas. Wala mo galibo? Klaro ba? Manginaot kong masabta na ito nga punto mga kaigsunan. Hallelujah! Ikaw pat mga kaigsunan, simple kayo, the blood of Jesus is precious. Ang dugo ni Ginoong Jesucristo nga gipalit niya ninyo is bililhon. Kita gani, di kita mag-usik-usik sa atong kwarta. Di ba? Kung mupalit mo, usikan pa ninyo yung kwarta, bisag dato pa mo, sa mutan ng mga dato. Di ba? May pata kay mga pobre usahay, moingon mata nga, imuha na ng sukli. Pero kining mga dato magkisyon, mupalit na, muhangyo pa gani. Diba? Samot na sa dugo ni Jesus, precious bililhon, walay bisan usang usikan ana, ang tanan nga iyang gibayran, kinahanglan, maiya na siya mga kaigsunan. Ang tanan nga iyang gibayran, kinahanglan, maiya na. Now, kining word nga ransom, kung ato ning tanahon pagayo, kining word nga ransom, equivalent ni siya sa assurance of salvation. Ransom, redemption. Magisgot ka o giransom na itaw nga bihag, gibayran. Basta bayran gayon na, maimo gina. Di ba? Nanang pulong redemption, to buy back. Nanang pulong nga, buy. Kato kung giingon ka ganin ang mga kaigsunan. Basta imo ganin paliton, imuhan na na. Like for example, mapalit lang kag martilyo, nagisgot namin ni Dudong gabi og martilyo, barator ko no, 75 pesos. Or kundi kakatulog, imong idukdok si mong ulo. Mapalit kag martilyo, purmiro ka ng martilyo, dili na imo. Di ba? Iyahan na sa tindahan, dili na imo. Pero the moment gani, nga imong bayran ka ng martilyo, automatic doon ay transfer of ownership. Dili na ang tindahan mo itagyaan ng martilyo, ikaw na. Buti pasabot kung ikaw gibayran ni Ginoong Jesucristo, buti pasabot, iyahan na ka. Iyahan na ka. Munang kung moingon tag gibayran, dili ginatanan. Kay kung tanan luwas. Gibayran na ka mga kaigsunan, pinagis ang dugo nga giula niya dito sa krus sa Kalbaryo. Katapusan mga kaigsunan, Jesus chose you and died for you. Si Jesus nagpili nimo. Ang Dios nagpili nimo mga kaigsunan ug siya nagpakamatay alang kanimo. Series ni siya sa atong gibasa dito sa Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1 verse 4 to 7. Kung basahon na. For He chose us in Him before the creation of the world. Gipili na ka. Sa wala patukura ang kalibutan. To be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Iyang kabubuton, iyang kalipay. To the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. In Him we have redemption through His blood. Nakuha ninyo ang series? Ang iyahang gipili, mo iyahang gilukat sa iyahang dugo. Ay, siya na nakasimpol. No? Usa ka series sa bersikulo. Ang iyang gipili, moray iyahang gilukat sa iyahang dugo. So, gipili ka sa Dios, gibayran ka, iyaha kang gipakamatyan. Ingon sa Romans 5:8, God demonstrated His love towards us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Naunsa ning kamatay ni Jesus Christ dito sa krus sa Kalbaryo? No?
Unsa ni dinhi nakabase ang atoang kaluwasan. Sa diha nga si Jesus namatay dito sa krus sa Kalbaryo, ang epekto ana naara sa iyang mga pinili. Wala na effect sa wala niya pilia. Ang epekto ana naara sa iyang mga pinili. Hallelujah. Kabalo mo nganong mga tao uban dili mo dawat sa Ginoo, wala man epekto sila ang kamatayon ni Jesus. Diba? Now, nakabantay mo sa teaching ni Pastor Jonathan na pagkamatay ni Jesus, ang sinful nature, actually na verse ini, ingon ni John sa John chapter 1 verse 29, Behold, the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Pagkamatay ni Jesus, iyang gikuha ang sinful nature. Aron ang tao mahimong potential nga mo-receive sa bagong kinabuhi nga mao si Ginoong Hesukristo. Ngano man nga daghan man mga tao nga bali wala ra nila nang madungga nilang wali mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Dili sila potential ngano man. Nawala diha nila ang original sin. Wa man sila ilabot. Nakuha niyo yung punto? Kamo, gipakamatyan, potential. Makadungog pulong sa Ginoo. Kining mga tao nga nasa Ginoo, makadungog pulong sa Ginoo. Hungry. Di ba? Mudawat sa Ginoo, mudawat sa mensahe. Sila dili. Bali, wala ka. Didma ka. Bala ka. Ngano man, wala effect ang death ni Jesus. Wala namatay. Katong original sin nga naa sa sulod sa ilahang kaugalingon. Sa inyo lang. Munang nidawat mo sa Ginoo. Sa ilaha, wala. Wala effect. Wala sila labot sa kamatayon ni Ginoong Hesukristo. Medyo cruel nga istorya, pero muna siya tinuod. Bisan pag magtinuod ka, gwinalin nila mga kaigsoon. Sultihan mo na ako. Kanang wala piliya sa Ginoo. Bisan pag puasahan ni muna sa katuig. Walihan ni muna. Di ginabudawat sa Ginoo. Nganuman, wala na ang original sin sa sulod na. Di na siya potential. Di na mo receive. So pagtanong bagong kinabuhi, nga pa may kinabuhi na sa sulod. Dili gina mga kaigsunan. Now, katong death ni Jesus Christ dito sa krus sa Kalbaryo, gawas gagikuha niya ang atong original sin, ihatang gibugtian mga kaigsunan. Na imbis kita ang angay itambog sa kalayo sa impyerno, iyang gikuha ang ato nga dapit, siya ang nagpakamatay sa ato nga dapit, but pasabot nga, dili na ta kinahanglan silutan pa tungod kay nanay nikuha sa ato nga dapit, ug katong dugo niya ngayang giula dito sa krus sa Kalbaryo, mutoy naghinglo nato sa tanan nato nga mga kasalanan. Including ang atong original sin, gitangtang, including ang atong sin sa flesh, against the law, iyahang gipasaylo, past, present, and future. Muna ang tanan nga mga pinili mga kaigsunan, iyahang gihingluan, pinaagay siyang dugo, nga giula ni Ginoong Hesukristo dito sa krus sa Kalbaryo. Nausan ni kadako nga pribilehiyo alang sa mga katawan sa Ginoo mga kaigsunan. Gipili mo, ug iyahang mong gipakamatyan. Ang iyang kamatayon mo nagluwas ninyo past, present, and future. Itangtang niya ang inyong original sin. Gibugtian mo siyang kamatayon, siya ang mikuha sa silot, aron kamo dili na silutan. Ug ang tanan ninyo nga mga kasalanan, iyang gipasaylo. Iyahang gisecure ang inyong kaluwasan. Sumunod siya kahulugan sa limited atonement. Kakatong iyang gipili, mura po to ang iyahang giluwas. Mura po to ang iyahang gipakamatyan. So He chose us and died for us. Now, this teaching is biblical, consistent, logical, practical, and most of all, victorious. Nganuman, kay pagabot sa katapusan, ang imong makita nga mga tao nga tuwa sa langit, kadturang mga pinili. Walay bisan usa nga dili pinili. Walay bisan usa kang kansang ngalan wala may sulat sa basahon sa kinabuhi, sukad pa sa wala patukura ang kalibutan nga makaadto sa gingharian sa langit. Kadto lamang iyang ipili, damudo kadto lamang iyang ipili ang iyahang giluwas. Manginaot ko mga kaigsunan, nagtuko nga dili ni basta-basta nga maka sulod sa inyo nga kasing-kasing kay bisan ako mismo nagstruggle nga pagtulunan. Pero manginaot ko nga ang balaan nga espiritu magdala ini sa sulod ninyo mga kaigsunan. Aron ang tanang dungog ug himaya atong mahatag ngadto sa Ginoo. Ang Ginoo nga atong gialagaran dili pataka. Kundi ang Ginoo nga atong gialagaran usa ka perfecto nga Dios. Dios nga nagaplano ug ang tanan niyang plano iya gyung
pagabuhaton. Dili siya pataka. Wala niya ihatag sa makasasala nga tao ang burden sa kaluwasan kundi naalamang kaniya ang gibugaton ug ang tahas sa pagluwas sa mga katawan. Manghinaot ko nga ato ni nasabtan tungod ginagatuwa ko nga pinaagi lamang niini atong mahatag ang tanang dungog ug himaya ngadto sa Ginoo, atong ma-appreciate ang iyang power, no? Nga dili basta-basta, dili pataka ang iyang plano sa kaluwasan lang kanato kundi iyang giplano ang tanan, iyang gipahiluna ang tanan ug walay palpak bisan gamay. Walay palpak ang tanan niyang giplanuhan niyang luwason, walay palpak. Madala na niya sa gingharian sa langit. Magampo ta. Salamat kay Ginoo sa imong mga pulong. Nagaampo ako nga kining tanan magpabilin sa among kasing-kasing sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.